Tito Densho Love Stories presents The CEO's Contract Wife. Written by Chera. Tumawag si Mr. Lee. Hindi niya raw sinasagot ang cellphone niyo. Saglit na napalingon si Kerben sa sekretary niyang si Mel bago bumalik sa ginagawang trabaho. Alam niyang kukulitin na naman siya nito tungkol sa pagpapakasal. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Black Forest Company, ay makukuha lamang ni Kerben ang lahat ng mana kung mag-aasawa na siya. Anong sabi niya? Tanong niya na lang para kumpirmahin ang naisip. Kakalipad lang na eroplanong sinakyan niya papunta rito. Dadalo siya sa event na magaganap ngayong gabi. Sagot ni Mel. Tumango lamang siya rito. Yun lang ba? Ihanda mong susutin ko para sa event. May isa pa, Sir Kerben. Nagdadalong isip pa ito bago nagsalita. Kailangang may mahirap ka ng babaeng magpapakasalan ngayong gabi. Hindi nga siya nagkamali sa inisip. Wala naman bukang bubig ang lolo niya kundi ang pagpapakasal. Matanda na raw kasi ito at hindi na siya kayang bantayan pa. Mas mabuti na raw yung magkapamilya na maaga, lalo na't 25 anyos na siya. Siguraduhin mong bagay sa akin ang susuotin ko. Maghahanap ako ng babae sa event. Sabi ni Kerben habang nakatuon pa rin ang atensyon sa pagpipirma ng mga dokumento. Sa kabilang banda ay naghahanda rin si Tanya sa kauna-unahang event na mapupuntahan niya. Grande ito dahil inanyayahan lamang siya ng mga kakilalang negosyante para dumalo. Malaki kasi ang utang na loob ng mga ito kay Tanya sa paggawa niya ng damit na susuotin nila. Malaking karangalan na yun sa pagiging kilala niyang fashion designer sa bansa. Oh, diba? Ang ganda mo na. Parang isa ka na rin sa mayayamang negosyante na dadalo sa event. Pumapalakpak pa si John o mas tinatawag na Jonah dahil bakla ito. Siya ang kasama ni Tanya sa paggawa ng mga damit mula sa mga designs niya. Sa lahat ng mga organizers ay mas malapit ito sa kanya. Tinawanan niya lang ito. Espesyal sa akin ang design na to. Matagal ko tong ginawa kaya masusuot ko na rin sa wakas. Sige na, umalis ka na. Dapat may magawa kang report tungkol sa mga designs na sinuot ng bawat negosyante. Paalala pa ni Jonah. Maliban sa pagsasaya, ay dapat naroon din siya para ma-feature ang mga design sa magazines o kaya sa TV. Sa ganoong paraan ay mas lalong tataas ang rating niya sa fashion industry at marami ang lalapit sa kanya para magpagawa. Nang makarating sa event ay marami na nga ang nandun. Karamihan sa mga negosyanteng nakakasalamuhan ni Tanya ay kilala na siya. Pakiramdam niya ay kabilang siya sa mga mayayamang dumalo. Ngayon naman ay papasok na ang nangunguna sa larangan ng business, Mr. Kerben Lee and Mr. Isaac Lee. Pagtawag ng host sa event. Pumalakpak din si Tanya dahil kilala niya ang pamilyang yon. Sila ang may hawak ng napakaraming kumpanya sa iba't ibang panig ng bansa. Maliban pa ron ay laman ng balita si Kerben na siyang papalit bilang CEO ng Black Forest Company. Ang gwapo talaga ng apo ni Sir Isaac. Hindi na ako magtataka kung maganda at mayaman din ang pakakasalan niya. Sabi pa ng babae na katabi ni Tanya. Nagkibit-balikat na lang siya at kumuha ng pagkain dahil mukhang wala namang balak na kumain ng marami ang mga tao ron. Tapos na rin naman ang pagpapakilala ng mga importanteng tao sa event at wala na siyang pakialam doon. Miss, gusto niyo ng wine? Tanong ng waiter sa kanya. Maya-maya pa ay biglang nagawing ang cellphone niya dahil sa tawag ni Jonah. Binaba niya muna ang kinakain at lumabas doon dala ang wine na iniinom. Bakit? Nasa kalagitnaan pa ako ng event, Jonah. Sabi ni Tanya sa kabilang linya. Yung gown na pinapagawa sa atin, kailangan na sa susunod na araw. Paano na to? Problemadong tanong nito. Napapikit na lamang siya dahil problema nga yun. Bayad na ang gown na pinapagawa sa kanila, kaya ayaw nilang biguin ang mga ito. Sige, aalis na ako. Hintayin mo ako sa shop. Sagot na lamang ni Tanya at kaagad na pinatay ang tawag. Nagmamadali siyang pumasok sa loob habang nakatingin pa rin sa cellphone niya para mag-reply doon sa nagpagawa ng gown. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay napakan ng waiter ang suot niya kaya nawalan siya ng balanse. Natapon ang dala niyang wine sa lalaking naglalakad din sa direksyon niya. Hala, sorry. Pasensya ka na talaga. Hindi mapakali si Tanya habang nakatingin sa tukserong naman siya gawa ng natapon na wine.
Nang iangat niya ang tingin ay halos manigas siya sa kinatatayuan. Sa lahat ba naman ng aksidente niyang matapunan ay si Kervin pa talaga? Alam mo ba kung magkano ang suot ko ngayon? May halong pagpipigil sa boses nito. Napakagat naman siya sa labi. Aksidente ang nangyari. Maniwala ka, hindi ko sinasadya. Paano mo ako makikita kung nakatingin ka lang sa cellphone mo habang naglalakad? Nakataas ang kilay na tanong ni Kervin sa kanya. Magkano ba ang dapat kong bayaran? Tanong ni Tanya sa naiiritang tono. Niluwagan nito ang kwelyo bago sumagot. Kung sa panloob na polo ay 5 million dahil pinagawa ko to galing sa Paris. Ang tuksedo ka naman ay 7 million dahil pinagawa na mismo ito sa Australia. Napanganga si Tanya sa presyong binigay nito. Parang barya lang ito para kay Kervin na kumikita ng tig-100 milyong araw-araw. Ngunit para kay Tanya ay kalahating taon pa ang aabutin bago siya makapag-ipon ng perang ganun kalaki. Seryoso ka ba? Mr. Lee, hindi ako kasama sa mga negosyandeng narito. Isa lamang akong fashion designer. Pangangatwiran niya pa. Magsasalita pa sana si Kervin nang sumingit ang kasamang sekretarya nito. Baka naiinip na sa paghihintay ang lolo niyo. Puntahan muna natin siya. Mauna ka na ron. Susunod ka agad ako. Bumalik ang tingin ni Kervin kay Tanya. Ibigay mo sa akin ang calling card mo. May utang ka ba? Kaya tatawag ako kung kailan kita sisingilin. Hindi na nagsalita pa si Tanya at binigay na ang hinihingi nito. Umalis naman kaagad si Kervin kaya nakahinga siya ng maluwag at lumabas na roon. Sa kanya na lamang iisipin ang magiging problema kung saan siya kukuha ng pera. Ang importante ngayon ay ang makabalik siya sa shop para tapusin ang trabaho niya. Magkasalubong ang mga kilay ni Kervin na pumasok sa VIP room na hinanda ng lolo niya. Hindi pa nga natatapos ang gabi ay nasira na ito dahil lang sa babaeng nagtapon ng wine sa mamahalin niyang suot. Nawala na rin ang atensyon niya sa paghanap ng kahit sinong babaeng ihaharap sa lolo niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nasaan na ang babaeng pakakasalan mo, Kervin? Diretsang tanong ng lolo niyang si Isaac. Wala pa. Kailangan ko pa ng sapat na oras para sa paghahanap. Sagot niya. Umiling naman ito sa kanya. Masyado nang malaki ang panahon na binigay ko sa'yo. Mananatili ako rito ng 1 linggo. At sa loob nun ay dapat may maiharap ka na sa aking babae. Napamasahe si Kervin sa sentido niya dahil mukhang wala na siyang kawala rito. Para sa kanya ay sakit lang sa ulo ang pag-aasawa at hindi niya naman kailangan na mag-aalaga. Nasanay na rin kasi siyang tumatayo sa sariling mga paa. Simula nang namatay sa isang car accident ang mga magulang niya. Kung sakaling may maiharap ako sa inyong babae, hindi ka na dapat tumutol pa sa pipiliin ko. Pakikipagsundo ni Kervin. Walang pakialam na tumangulang basta-basta ang lola niya. Kahit sino, basta siguradong pakakasalan mo. Napangisi siya sa naisip na idea. Kung ganon, ay wala nang kawalang babaeng maihaharap niya rito. Ayos lang basta malaki ang makukuha niyang kapalit pagkatapos. Pagod na umupo si Tanya sa sofa dahil lagpas kalahati pa lang ang natapos niya sa gown. Pagkaalis niya sa event ay agad siyang dumiretso sa shop at doon na pinagpatuloy ang trabaho. Hindi na nga siya nakatulog sa pagbabalanse ng oras para lang matapos ang ginagawa. Matulog ka kaya muna, Tanya. Buong gabi ka ng gising? Masisira na ang beauty mo niyan. Sabi pa ni Jonah. Humiling naman siya habang umiinom ng kape. Kahit na gusto ko, gising pa rin ang diwa ko sa kakaisip na kailangan na to ng kliyente natin bukas. Bakit pa kasi minabadili tayo? Sa linggo pa naman ang usapan na kukunin ng gown? Reklamo pa nito. Wala na tayong magagawa. Bayad na at kailangan natin ng pera. Bumagsak ang balikan ni Tanya sa malaking trabahong kailangang tapusin. Magpapatuloy na sana siya sa ginagawa nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Isang unknown number ang tumatawag kaya nagdadalawang isip pa siyang sumagot at baka scam. Ngunit sa huli ay sinagot niya pa rin ito. Hello? Si Tanya Cheng ito. Busy pa ako ngayon kaya sa susunod na araw pa kami kukuha ng kliyente. Sagot niya sa tawag dahil sa pagbabaka sakaling gusto nitong magpagawa rin sa kanila. Si Kervin Lee ito. May isasend ako sa iyong address at pumunta ka agad ngayon. Kailangan nating mag-usap. Sabi nito at pinatay na ang tawag. Naiwan sa ere ang kamay ni Tanya na nakahawak sa cellphone niya. Bigla na lamang siyang kinabahan nang maalala ang kasalanan niya kagabi. Baka ngayon na siya sisingilin sa utang niya at wala naman siyang pambayad dito.
Isa pa namang nakakatakot ang negosyante ang nakabangga niya. Tanya, saan ka pupunta? May tinatapos pa tayo. Tanong sa kanya ni Jonah. Pilit naman siyang umiti rito. May kikitain lang ako saglit. Tinext ko na ang iba pa nating organizers. Total na sa'yo naman ang design ay magpatulong ka na lang sa kanila. Alam ni Tanya na mahalaga ang kailangan niyang tapusin. Ngunit mas mahalaga ang pag-uusap nila ni Kerwin Lee. Masyadong malaki ang 12 million na babayaran niya para lang sa polo at tuxedo nito. Pagkasakaling pag kinausap niya ay magbago ang isip nito. 5 minutes ka nang late, Miss Cheng. Bungad ka agad nito pagkaupo niya. Nasa isang private restaurant sila at si Kerwin mismo ang nagbayad nito para lang makapag-usap sila. Pasensya na, may trabaho pa akong tinatapos. Tungkol ba ito sa nangyari kagabi? Mahinhin niyang tanong rito. Wala nang sinayang ni oras si Kerwin at nilabag sa harapan niya ang isang kontrata. Dalawa lang ang patutunguhan ng desisyon mo. Bayaran mo ako ng 12 million para sa nangyari kagabi o pipirmahan mo ang kontrata at tanda ng pagpapakasal natin. Agad na napatayo si Tanya at inilapag ang kontrata sa mesa. Walang salitang lumabas sa bibig niya dahil sa gulat. Anong? Seryoso ka ba? Wala akong ganong kalaking pera, Mr. Lee. Reklamo niya. Napahawak naman ito sa baba niya na parang nag-iisip. Isa na lang ang natitirang pagpipilian mo. Pirmahan mo ang kontrata at magpakasal ka sa akin. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi makapaniwala si Tanya sa narinig. Ginagawa mo bang biro ang pagpapakasal? Ayoko nga. Kung ganun ay wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Bibigyan kita ng 3 araw para makabayad sa utang mo. At kung hindi ay kukunin ko ang pinapatakbo mong designer brand. Tumayo na si Kerwin at inayos ang sarili para sa pag-ilis. Nanlaki naman ang mga mata ni Tanya kaya hinarangan niya ang daraanan nito. Ipaliwanag mo muna sa akin lahat. Wala akong maintindihan sa pagpapakasal na alok mo dahil lang sa nagawa kong kasalanan. Pinipilit ako ng lolo kong magpakasal. Dapat ngayong linggo ay may mahirap na akong babae sa kanya. Total may utang ka sa akin ay bayaran mo yon sa pamamagitan ng pagpayag sa alok ko. Paliwanag nito. Prente lang kung makaupo si Kerwin na para bang walang inaalala. Samantalang para kay Tanya ay mahirap yun na desisyon. Wala siyang balak na mag-asawa. At hindi ito ang klaseng pagpapakasal na pinapangarap niya. Kapag ba pumayag ako, bayad ng utang ko? Yung buong 12 million? Tanong ni Tanya at napalunok. Dahan-dahan naman itong tumango. Kapag nagpakasal ka sa akin, hindi lang bayad ang utang mo. Bibigyan kita ng 10 million kada linggo. Siguro naman ay tatanggapin mo na ang kasal. Ha? Umawang ang bibig niya. Bibigyan mo ko ng pera at bayad ng utang ko sa'yo? Lugi ka sa ginagawa mo, Mr. Lee. Malaki ang kita ko bawat araw, Miss Cheng. Basta pirmahan mo lang ang kontrata at magiging asawa kita ng 3 buwan. Pagkatapos nun ay pakakawalan na kita. Kalmadong sagot ni Kerwin. Bukod sa pagpapakasal ay kailangan mo rin ang titulo bilang CEO ng Black Forest Company. Tama ba? Pinag-cross ni Tanya ang kamay sa dibdib niya. Nagulat din ito ng bahagya sa nalaman niya. Ngunit kalaunan ay tumaas ang gilid ng labi nito. Mukhang matalino ka rin pala. Mabuti naman at alam mo. Nang sa ganun ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa'yo. 3 araw lang ang mayroon si Tanya para makapag-isip. Masyadong mainipin si Kerwin kaya kailangan niyang magdesisyon kaagad. Sa totoo lang ay wala namang kaso para kay Tanya kung pagpapanggap lang ang gagawin nila. Pabor pa rin sa kanya dahil wala na siyang utang at may pera pang makukuha. Ano yung binabasa mo? Pansin kong dyan na lang nakatuon ang atensyon mo. Sinubukan pang sumilip ni Jonah, ngunit kaagad niyang inilayo rito ang hawak na kontrata. May iba na akong pagkakaabalahan maliban sa pagiging fashion designer. Nakanguso niyang sagot dito. Umismid naman ang bakla niyang kaibigan. Isa lang naman ang pinagtutuunan mo ng pansin noon pa, at yun ay ang trabaho mo ngayon. Kung mayroon pa, siguradong lalaki yan. Oo, lalaki nga. Walang buhay na sabi ni Tanya. Nabitawan ni Jonah ang mga telang dala-dala at agad na lumapit sa kanya. Totoo ba? May boyfriend ka na? Salamat naman at akala ko tatanda kang dalaga. 23 anyos ka na, Tanya. Mabuti nga sana kung boyfriend, pero asawa eh. Pumayag ako sa kasal na alok ni Kerwin Lee.
Napatili naman si Jonah sa sinabi niya at nagtatalon-talon pa. Kung masaya ito ay siya ay hindi. Kahit pa na may kapalit na ang pera ang gagawin niya ay tiyak hindi yun magiging madali. Nakatingin lang si Kervin sa cellphone niya at naghihintay sa text ni Tanya. Susundin niya ito sa shop para dalhin mismo sa mansyon nila. Naghihintay na raw ng lolo ni Kervin na pinaalam niya sa pagdating nila ng mga papangasawa. Mel, i-cancel mo lahat ng meeting ko ngayong araw. Dapat maluwag ang schedule ko. Sabi niya sa sekretary bago tumayo. Kinuha niya ang coat sa upuan bago naglakad palabas ng opisina. Lahat ng empleyadong madadaanan niya ay nagbibigay galang, ngunit tanging pagtango lang ang sagot niya sa mga ito. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan papunta sa address ng shop na sinadinta niya. 2 kilometro lang naman ang layo nito sa kumpanya, kaya agad siyang nakarating doon. Anong ginagawa mo riyan? Naghihintay ka bang bumaba ako para pagbuksan ka ng pinto? Nakataas kilay na tanong ni Kervin dito. Lihim na napairap si Tanya bago pumasok sa sasakyan niya. Napatitig naman si Kervin dito. Nakasuot ang dalaga ng formal dress kaya kitang-kita ang makinis niyang balat. Idagdag pa ang nakalugay na buhok niya na mas lalong bumagay sa suot nito. Wala ka bang balak na umalis? Pagpukaw nito sa atensyon na. Tumikim si Kervin nang mapagtantong ilang minuto na para siyang nakatitig dito. Marami namang magagandang babae na nakalapit na sa kanya. Huwag kang magsalita sa harap ni Lolo tungkol sa kasunduan natin. Ako lang ang nagdesisyon na dapat 3 buwan bago kita pakakawalan. Paalala niya rito habang nagmamaneho. Kunot noon namang tumingin sa kanya si Tanya. Wala kang nilagay na rason sa kontrata kung bakit 3 buwan lang. Bakit? Gusto mong tumagal ang pagpapanggap o wala na lang hangganan? Umisi siya rito. Asa? Kung ayaw mong sagutin, edi wag. Inis namang sagot nito. Karamihan sa mga may gustong lumapit sa kanya ay dahil lang naman sa pera o kaya sa physical niyang itsura. Ngunit nakakapanibagong ang babaeng ito ay wala namang pakialam. Pagkatapos ng 3 buwan ay permanente na sa akin ang titulo bilang CEO ng Black Forest Company. Kahit na maghiwalay tayo ay hindi na yun mababawi pa ni Lolo. Sabi niya, bago pinasok ang kotse sa naglalakihang gate ng subdivision na pagmamay-ari nila. Walang masabi si Tanya kung gaano kayaman ang mga Lee. Kahit nakapasok na sila sa malaking gate, ay nagmamaneho pa rin si Kervin papasok sa kinaroroonan ng mansyon nila. Bigla naman siyang nakaramdam ng kaba sa kadahilanang makakaharap ni Tanya ang nangunguna sa mayayamang tao sa balat ng lupa. Pumasok na po kayo, Sir Kervin. Naghihintay ng lolo niyo sa loob. Iginiya sila papasok ng katulong doon. Bigla namang huminto si Kervin at hinawakan siya sa braso. Kumalma ka lang at sagutin kung ano mang itatanong niya sa'yo. Ako nang bahala sa iba pang sasabihin. Nang makapasok sila sa isang malaking kwarto, ay nakaupo na roon ang isang matandang lalaki. Yumuko silang dalawa para magbigay galang dito bago umupo sa harap nito. Lolo, narito na ang babaeng pakakasalan ko, gaya ng pinag-usapan natin. Panimula ni Kervin. Matiim silang tinignan ng lolo nitong si Isaac. Iha, ipakilala mo ang iyong sarili. Huwag kang matakot sa akin. Ako po si Tanya Cheng, 23 anyos at isang fashion designer. Gumagawa po ako ng mga brand na sikat na sa maraming lugar. Pagpapakilala niya. Tumango-tango naman ito. Hindi naman problema sa akin kung ano ang antas mo sa buhay. Basta ipangako mo lang sa akin na aalagaan mo ang apo kong si Kervin kapag naikasal na kayo. Pumapayag ka na po bang may kasal kami? Kulat na tanong ni Kervin. At bakit naman hindi? Siya ang unang babae na pinakilala mo sa akin. Kahit kailan ay hindi ka nagka-girlfriend. May halong panunumbat sa boses na Isaac. Napatikim naman ito na ikinatawa ng mahina ni Tanya. Naisip niya kasi na sa pagiging sikat nito at nasa kanya na ang lahat, ay wala pa pala itong babae sa buhay niya. Wala po ba kayong tanong sa akin? Kung bakit ako ang pinili ng apo niyong pakasalan? Kahit marami namang ibang babae nagkakandara pa sa kanya? Hindi na napagilang may tanong yun ni Tanya. Masyado namang nakakapagtaka kung papayag lamang ito ng basta-basta. Imposibleng hindi nito naisip na pinagkakaperahan lamang niya ang apo nito. Pumuntong hininga sa Isaac. Ayokong gawing komplikado ang lahat. Basta may kasal kayong dalawa ay panatag na ang loob ko ron. Kapag ba naikasal na kami, pipirmahan nyo na ang kontrata
At ako na ang magiging CEO ng kumpanya? Nasasabik na tanong ni Kervin. Hinampas naman siya nito ng tungkod. Ako ang magdidesisyon kung kailan ko ibibigay sa'yo. Sa ngayon ay magpakasal muna kayo. Akala ni Tanya ay makakawala na siya, ngayon nakaharap na niya ang lolo ni Kervin. Ngunit laking gulat lamang nila nang sabihin nitong kunin ang mga gamit ni Tanya at ilipat na roon sa mansyon. Tutali kakasal naman daw sila, ay mas mainam nang lumipat kaagad siya ng matitirhan. Baliw ka ba? Paano ang trabaho ko? Marami pa akong dapat na tapusin. Hinampas niya si Kervin sa balikat dahil sa pagpayag nito. Alangan namang tumanggi pa ako. Sa Lunes ng kasal natin at 3 araw na lang bago yun mangyari. Sagot naman ito sa kanya. Napahilamos na lang siya sa buong mukha habang pabalik-balik ng lakad. Ano nang gagawin ko? Masyadong mataas ang 3 buwan para matigil ang pagpapanggap natin. Mabilis lang yun kapag hindi mo namalayan. Dahan-dahan namang itong lumapit sa kanya at kumisi. Maliban lang kung mahuhulog ka sa akin sa loob ng 3 buwan. Filingero? Malakas niya namang itong tinulak. Gusto ko lang na mawala agad sa pagkakahook up sa'yo. Dagdag pa ni Tanya. Sa mga dumaan na araw, ay si Kervin ang naghanda para sa kasal nila. Ayaw niyang dumalo ang mga taong hindi naman importante sa kanya, kaya limitado lang ang bisita. Sa private resort nila ito gaganapin at hindi aabot sa 20 katao ang naroon. Ang mahalaga lang naman ay may kasal siya alang-alang sa posisyon ng kumpanya. Sir, ika-cancel ba natin ang mga meeting nyo ngayong linggo? Tanong ni Mel. Tumango naman siya at inilahad dito ang mga natapos na dokumento. Ibigay mo to sa mga may-ari. Yan muna ang tinapos ko dahil papalapit ng kasal ko. Pwede po ba akong pumunta? Nahihiyang tanong nito. Tumango naman siya rito. Hindi na ibang tao para kay Kervin si Mel. Matagal na itong nagtatrabaho sa kanya simula na ipasok siya ng lolo niya sa kumpanya. Sanay na ito sa kahit anong galing pinapakita niya rito. Tinapos na kaagad ang mga kailangang gawin para makauwi. Pagdating niya ay wala roon si Tanya, kaya nagtanong siya sa mga katulong doon. Sinabing umalis din ito pagkaalis niya rin ng mansyon. Saan ka galing? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Tanong niya sa kakapasok lang na si Tanya. Umiwas naman kaagad ito ng tingin. Personal kong binigay sa kliyente ang ginawa kong gown. May tinapos din ako sa shop. Mahirap pa sa'yo na magpaalam? Hindi mo ba alam na hinihintay kita? Naiinis na tanong niya. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi pa naman tayo kasal. Nilagpasan siya nito para pumunta sa kusina. Sumunod naman kagad si Kervin sa kanya. Doon din naman tayo pupunta, kaya dapat kang makinig sa mga sasabihin ko. Mayroon akong gusto at hindi mo dapat gawin. Kagaya ng ano? Tanong ni Tanya habang kumakagat sa kinakain nitong mansanas. Gusto ko kapag nakauwi na ako rito, nandito ka na rin. Mariing sabi ni Kervin. Tumango-tango naman ito na parang walang pakialam. Ako rin, ayoko nakikialam ka sa schedule ko kahit kasal na tayo. Ayoko nang nagsisinungaling kapag may tinatanong ako. Mas lalong ayoko magkaroon ka ng boyfriend habang kasal pa tayo. Pakikipagsundo niya pa. Napaisip naman kaagad ito. Deal. Gusto ko ring puntahan mo ako kapag pinatawag kita. Total, pareho naman natin kailangan ng isa't isa. Sa loob ng 3 araw ay pagod na pagod si Tanya sa paghahanda para sa kasal nila. Mas napagod pa siya kaysa kay Kervin na ang tanging ginawa lang ay sumama sa mga pinupuntahan nila. Simula sa pagpili ng theme para sa kasal, sa design ng cake, mga pagkain ay ihahanda at marami pang iba. Pwera lang sa gown ni Tanya na design niya mismo ang susuotin para sa araw na yon. Sinabihan pa siya ni Lolo Isaac na imbitahan ang pamilya niya. Ngunit ulila rin naman siya. Tanging si Jonah at ibang malapit na organizers lang ang pinaalam niya. Ngiti ka naman dyan? Ito na ang pangarap mo? Ang may kasal sa isang mayaman. Pumalakpak pa si Jonah habang inaayos ang buhok niya. Araw na ng kasal nila ni Kervin at hindi siya mapakali. Wala siyang magulang at kamag-anak kaya si Jonah na lang ang maghatid sa kanya sa altar. Kasunduan lang to. Hindi naman magtatagal. Mahina niyang sagot. Pabiro naman siya nitong hinampas. Kahit na, ito ang pinaka-ingranding kasal, Tanya. Maihahalin tulad ng buhay mo sa isang prinsesa. Napailing na lamang si Tanya dahil totoo namang contract marriage lang ito.
Ganun pa man ay hindi siya maiwasang kabahan at unang beses itong mangyari sa buhay niya. Sino ba namang mag-aakalang wala nga siyang boyfriend, ngunit magkakaroon na ng asawa? Mabuhay ang bagong kasal! Sigawan ng lahat na dumalo sa kasal nila. Hindi sinasadyang magkatinginan sina Tanya at Kervin pagkatapos ng seremonya. Ngumiti sila sa isa't isa para ipakita sa lahat na totoong nagmamahalan niya sila. Yun din ang unang beses na nakita niyang ngumiti si Kervin dahil kahit sa magazine o social media ay seryoso lamang ito. Pakiramdam nga ni Tanya ay totoo ang mga ngiti nito kahit alam naman niyang pagpapanggap lang ang lahat. Gusto ko kaagad na nga po, Kervin. Pagbigyan mo na rin ako. Tinampik ng lolo ay Isaac ang balikat nito. Agad naman na umiwas ng tingin si Tanya nang tumikim si Kervin. Parang biglang nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Pareho po kaming busy sa trabaho, lo. Hayaan mo't kapag may oras ay gagawa kami ng apo. Walang prenong sagot nito. Naubo bigla si Tanya sa iniinom niyang wine at nilapag agad ito sa mesa. Baka maitapon ulit niya sa suot ni Kervin at magkautang na naman siya. May problema ba, Tanya? Ayaw mo bang bigyan ako ng apo? Nagtatakang tumingin sa kanya si Lolo Isaac. Pilit naman siyang umiti rito. Hindi naman po sa ganon. Nakadepende pa rin naman yon kay Kervin. Mabuti naman. O siya, maiwan ko muna kayo. Tumango pa ito at ngumiti bago umalis. Parang nabunutan ng tinik si Tanya at nakaiwas na sa usapang iyon. Paano naman nila ito mapapangakuan ng anak kung nakatakda na silang maghiwalay pagkatapos ng 3 buwan? Hinihiling pa niyang matapos na ang lahat para wala siyang dapat alalahanin pa. Lihim na napangisi si Kervin nang makita ang reaksyon nito. Tila ayaw talaga ni Tanya ang ideyang magkakaanak sila, ngunit natatakot lamang na tumanggi sa lolo niya. Aalis na kaagad ang mga bisita. Maiiwan tayo rito ng 3 araw para sa honeymoon. Agad niya itong tinalikuran at naglakad palayo. Nakakatatlong hakbang pa lang si Kervin nang may humila sa laylayan ng damit niya. Sumunod pala ito sa kanya na parang nag-aalangan na magsalita. Anong honeymoon? Sumama tayo sa kanila paalis. Tapos naman na ang kasal. Umiwas pa ng tingin si Tanya, ngunit halata naman ang pamumula sa pisngi nito. Kinagat niya ang labi para pigilan ang pagtawa. Bakit? Ayaw mo mag-relax? Mag-asawa naman tayo Mag-relax ka mag-isa mo. Singhal nito sa kanya at padabog na umalis. Doon na siya natawa dahil sa hindi maipintang mukha nito. Parang nasisiyan si Kervin na asarin ito. Ngunit ng mga pagtanto ang nagawa ay natigilan siya. Hindi niya ugaling tumawa sa kagagawa ng kahit sino, pero nangyari yon nang hindi niya inaasahan. Napailing na lang si Kervin bago sumunod dito. Malaki ang bahay doon sa resort kaya hawak nilang pribadong oras. Wala pang kahit anong katulong o nagbabantay sa kanila. May gusto ka bang kainin? Isusunod ko pagkatapos dito. Sabi ni Tanya na makita siya nitong sumisilip sa kusina. Ayaw niya sana ngunit kalaunan ay nag-isip din siya ng gustong kainin. Adobong manok ang paborito ko. Alam ko, hindi naman halata na puno ng manok ang ref dito. Sagot nito habang hindi nakatingin sa kanya. Hindi na lamang siya nagsalita at pinanood itong magluto. Buong buhay ni Kervin ay luto sa mga restaurant o mga takeout lang ang kinakain niya. Ayaw niya sa mga luto ng katulong sa bahay at dahil ang lolo ay Isaac na lang ang natitirang pamilya niya, ay nasanay na siyang walang nagluluto sa kanya. Alam mo bang ayoko ng pagkain hindi binibili sa labas? Tanong pa ni Kervin dito habang naglalapag ng niluto nito. Mukhang hindi naman nagulat si Tanya at nagpatuloy sa ginagawa. Masarap akong magluto. Masyado ka namang maarte. Kahit naman gusto kong lagyan ng lason, ayokong gawin. Sinasabi ko na nga ba? Kunyari ka pang ayaw mo. Pagak naman na natawa si Kervin. Siyempre hindi ko pa nakukuha ang bayad sa'yo. Alam mo bang may mga tumawag sa akin para magpagawa ng design? Pero tinanggihan ko para lang sa kasal na to? May pambibintang pa sa tono ng pananalita ni Tanya. Marami rin akong meeting at puno ng schedule ko sa kumpanya. Isinantabi ko rin yun para rito. Pambabato pa niya. Lumapit ito sa kanya na mukhang naiinis at inilayo ang pagkain niluto nito. Ayaw mong kumain, di ba? Kainin mo yung pagkamaarte mo. Hindi makapaniwalang sinundan ng tingin ni Kervin si Tanya nang umalis ito. Para sa kanya ay ibang klase talaga ang ugali ng babae.
at nakaya nitong tapatan siya. Baliwala lang dito na higit pa sa salitang mayaman ang kaharap nito. Nakatutok lang ang atensyon ni Tanya sa laptop niya. Nasa kwarto siya ngayon at gumagawa ng trabaho, imbes na magpahinga. Kausap niya rin sa cellphone si Jonah na kinukulit siya tungkol sa honeymoon nilang dalawa. Ang hina mo naman, ikaw na lang kaya mag-first move. Suggestion ba nito sa kabilang linya? Napairap naman si Tanya kahit hindi siya nakikita nito. Ginawa mo naman akong low class. Magtigil ka nga. Ayoko. Sinabi mo sa lolo ni Kervin na mag-aanak kayo, di ba? Dapat matuto ka sa isang salita. Sabi pa nito. Hindi naman ako nangako, okay? Mamaya na nga, may trabaho pa ako. Inis na pinatay niya ang tawag at binaling ang atensyon niya sa laptop niya. Marami na siyang mga emails na kailangan replyan galing sa mga kliyenteng gusto magpagawa ng design. Kung naroon lamang siya sa shop ngayon, ay baka may naslimulan na sila. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi ibigay na lang kay John ang format na gagawin nila. Gabi na ngunit nasa kwarto pa rin siya para mag-drawing ng mga designs. Hindi man lang siya pinuntahan ni Kervin para tanungin kung anong ginagawa niya. Ngunit nang sumapit ang 8:00 ng gabi, ay sakalang ito kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Kanina ka pang tanghali dyan sa loob. Wala ka bang balak na lumabas? Tanong ni Kervin sa labas sa kabinuksan ng pintong hindi niya naman nalock. Busy pa ako maghanap buhay, Mr. Lee. Mukhang pareho lang naman din tayo. Sagot niya na nakatuon pa rin ang atensyon sa harap. Well, day off ko ngayon, Mrs. Lee. At saka narito tayo para sa honeymoon. Muntik nang mahulog si Tanya sa kinauupuan at gulat na nilingon nito. Nakataas ang gilid ng labi ni Kervin na para bang nasisihan siyang inisin ito. At dahil tumalab naman ang ginawa niya, ay nakatanggap siya ng malalakas na batok dito. Wala ka bang ibang magawa kundi pa initin ang ulo ko? Naiinis na tanong ni Tanya nang makalapit siya rito. Taas noon naman siyang tinignan nito na hindi pa rin nawala ang ngisi sa mga labi. Hindi lang naman ulo mo ang kaya kong painitin. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Tanya at malakas itong tinulak. Ngunit sa kasamaang palad ay napatid siya sa sariling mga paa kaya tuluyan silang natumba. Si Kervin ang naunang bumagsak sa sahig at nasa ibabaw niya naman si Tanya na ngayon ay nakayakap na sa kanya. Aray, ang liit mong babae pero sobrang bigat mo. Tahing pa ni Kervin dahil masakit din ang likod niyang tumama sa sahig. Napansin naman ni Tanya na parang hindi naman matigas ang binagsakan niya. Nang tignan niyang pinagbagsakan ay nakahawak palang kamay nito sa dibdib niya. Dahilan para mapatayo siya kaagad. Ang bastos mo! Sigaw ni Tanya habang nakayakap sa sarili niya. Agad naman itinaas ni Kervin ang kamay niya na parang sumusuko. Hoy, hindi ah. Aksidente lang yun. At saka, parang wala naman ako naramdaman ah. Anong wala? Sumusobra ka na ah. Lumapit siya rito para bugbugin ito at todo salo naman si Kervin sa kamay niya. Tumagal pa ng ilang minuto ang bangayan nila bago huminto at nabagpa siyang kumain na. Walang ideya si Tanya na ang tinitingalang Kervin Lee ay may ganun palang ugali. Kinabukasan ay nag-impake na sila ng ibang mga gamit para bumalik sa Maynila. Pinapatawag na kasi si Kervin sa kumpanya dahil may mga dokumento siyang kailangan tapusin at hindi na pwedeng i-cancel. Pabor din ito kay Tanya na tambak na ang mga gagawin sa shop. Sir, may bagong produkto po tayong ilalabas. Nakahanap na sila ng model pero wala pang fashion designer. Pagpapaalam ni Mel sa kanya nang mailipag nito ang kape sa mesa. Tinignan niya naman ito saglit at napaisip. Fashion designer ang asawa ko. Siya nang bahala roon. Parang nag-iba ang tingin sa kanya ni Mel. At nang lingunin niya ito, ay agad namang tumango. Sige po, ipapaalam ko na lang sa kanila. Sabi nito bago umalis. Wala naman sa isip ni Kervin ang pagtawag nito bilang asawa niya. Parang kusa na lamang itong lumabas sa bibig niya. At bago pa man siya makapag-react, ay nakuha ng kagat ito ni Mel. Bakit pa ba ako pinatawag? Kakasimula ko lang na mag-design sa shop. Padabog na nilapag ni Tanya ang bag niya sa loob ng pisina. Tumayo si Kervin para ilak ang pinto bago siya hinarap. Kailangan namin ng fashion designer para sa produktong ilalabas. Ikaw na lang ang gumawa. At sino ka naman para magdesisyon? Nakapamaywang na tanong nito sa kanya. Dahan-dahan naman siyang lumapit dito hanggang sa wala na itong matrasan pa. Asawa mo lang. May problema ka? Bilang asawa mo,
Dapat hindi mo ko inuutusan. Biglang hinilan ni Tanya ang necktie nito, dahilan para magkalapit na ang mukha nila sa isa't isa. Dadagdagan ko ng 5 million ang bayad sa'yo ngayong linggo. Sumabay naman si Kerwin sa ginawa nito. Unti-unting lumapit si Tanya para halikan siya sa pisngi ng mabilisan. Ikinagagalak kong magtrabaho sa inyo, Mr. Lee. Pakisend na lang ng advance payment sa card ko. Kumindat pa ito at nilagpasan siya. Parang saglit na nawala sa pag-iisip si Kerwin sa ginawa nito. Kailanman ay hindi siya nakatanggap ng halik sa buong buhay niya. Ngunit ngayon ay pasimple lang itong ginawa ni Tanya. Sinubukan niya ipagpatuloy ang trabaho, pero pabalik-balik sa isipan niya ang nangyari kanina. Nakainom na rin siya ng 2 baso ng kape at ganun pa rin ang laman ng utak niya. Sir, nandito na si Miss Malu. Siya ang model natin at gusto kanyang kausapin. Sabi ni Mel sa labas ng opisina niya. Papasukin mo. Simpleng sagot ni Kerwin. Hininto niya munang ginagawa dahil wala naman siyang matapos simula pa kanina. Sinenyasan niyang umupo si Malu sa sofa at dahil maiksi ang suot nito, ay hindi sinasadyang nakikita ni Kerwin ang balat nito. Mag-uusap pa tayo ng ganito, Mr. Lee? Ang layo mo naman sa akin. Huwag mong sabihing nahihiya ka. Tumawa pa ito ng mahinhin. Napataas ang kilay niya sa inakto nito. Kahit gaano pa kahinang boses mo, maririnig ko. Simulan mo na ang pagsasalita. Bibigyan kita ng 5 minuto. Lumipad ako galing China para lang magpresenta sa produkto nyo. Hindi ba pwedeng hiramin kong ilan sa mga oras mo? Tanong pa nito sa kanya. Kinuha ni Kerwin ang impormasyon na binigay sa kanya ni Mel. Profesional naman itong model sa iba't ibang sulok ng bansa. Pinagkakagulahan din ng mga kumpanya at si Malu pa ang nagdesisyon na sa Black Forest Company pumasok. Sige, sumama ka sa akin sa labas. May malapit na cafe rito sa kumpanya, kaya doon tayo mag-uusap. Sagot na lamang ni Kerwin. Inilibot ni Tanya ang buong paningin sa office ng asawa. Nagtaka siya nang wala naman ito ron, kaya hinanap niyang secretary nitong si Mel. Makasakali ay nagpaalam ito dahil wala man lang kahit text galing kay Kerwin. Nakita ko po silang lumabas ni Miss Malu. Baka pinag-uusapan ang tungkol sa ilalabas naming produkto. Magalang na sagot nito. Babae? Sino ba siya? Tanong pa ni Tanya. Model po namin. Gusto niya raw na makausap ng personal si Sir Kerwin. Nakayok ang sabi ni Mel. Tumango na lang siya rito at hindi na nagtanong pa. Dala kasi ni Tanya ang format para sa gagawin niyang design. Kaya lang ay kailangan niya pa ng ibang mga detalye at opinyon ni Kerwin para masimulan. Mukhang busy pa naman ito, kaya naghintay na lang siya sa loob ng office, ngunit unti-unti ring nakaramdam ng antok. Hindi na malaya ni Tanya na nakatulog na pala siya kakahintay. Nagising na lang siya nang naramdamang may tumapik sa balikat niya. Hindi ito bahay. Bakit dito ka natutulog? Tanong ni Kerwin. Sinamaan niya ito ng tingin nang mapagtantong 1:00 na ng hapon. Napasarap yata ang usapan niyo at ngayon ka lang nakabalik. 2 oras pa akong naghintay sa'yo at pati pagkain nakalimutan ko. Kung tumawag ka lang ay babalik ka agad ako rito. Sana nagpadala ka na lang ng pagkain kay Mel. Nakakunot noong sagot naman ito. Magsasalita pa sana si Tanya, ngunit pumasok sa opisina nito ang isang sexy na babae. Kulang na lang ay makita na ang kaluluwa nito sa sobrang ikli ng damit. May bisita ka pala, Kerwin. Sino siya? Maarating tanong nito. Malu, umalis ka na. Tapos na ang usapan natin. Tatawagan ka ni Mel kapag nandito ng produkto. Imbis na sagutin ito ni Kerwin ay yun ang sinabi niya. Doon ay nainis na talaga si Tanya. Mukhang hindi pa sapat para sa Malu na yun ang 2 oras na kasama nitong asawa niya. Ngunit ang mas nakakapanibago ay ang pagkainis ni Tanya rito. Kailan pa siya nagkaroon ng pakialam kay Kerwin at kung sino man ang babaeng kasama nito? Pwede bang umalis ka muna? May pag-uusapan lang kami. Singit ni Tanya. Napalingon silang dalawa, ngunit si Malu na ang nagsalita. Excuse me? Sino ka ba talaga? Sa pagkakaalam ko ay may limit si Kerwin kung sino ang pinapapasok niya sa opisina. Sa mga empleyado niya lang at kasama sa negosyo. Pero sa asawa, walang limit kahit kailan ako magpunta. Diretso ang sagot ni Tanya na nagpatahimik sa babae. Ayaw pa nitong maniwala at tumingin kay Kerwin, ngunit wala naman itong pakialam. Nagpatuloy lang sa naiwang trabaho na para bang ayos lang sa kanya ang nangyayari.
Kung kasal na siya ay bakit hindi ko alam? Wala namang balita tungkol dun. Pagak na natawa si Malu. Mahilig si Tanya sa pakikipagkompetensya sa negosyo. Ngunit sa lalaki ay ayaw na ayaw niya nun. Kaya nga lang ay naririndi siya sa pagiging maarte ng babae. Kaya tumayo siya at nilapitan si Kerwin. Kinuha niyang kamay nito at parehong itinaas ang kamay nilang may singsing. Doon na napaatras si Malu. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung naniniwala ka o hindi. Pero ayoko sa lahat yung mga maaarte. Matigas na sabi ni Tanya. Makakaalis ka na, Malu. Galit na ang asawa ko. Sinenyasan pa siya ni Kerwin na lumabas na. Agad naman itong sinunod. Parang biglang nakaramdam ng init sa pisngi si Tanya dahil iba ang epekto nito sa kanya sa tuwing tinatawag siya nitong asawa. Agad naman niyang kinalma ang sarili sa kadahilan ng pagpapanggap lang din ang lahat. Uuwi na ako. Kita na lang tayo sa bahay. Huling sabi niya at hindi niya na hinintay pa ang sagot nito para umalis. Lumipas ang mahigit isang buwan at mas lalong naging busy si Kerwin sa kumpanya. Kaka-announce lang kahapon na siya ng CEO ng Black Forest Company at isa nitong seremonyang hindi niya malilimutan. Naroon ang lolo niyang si Isaac para formal ay pakilala si Tanya bilang asawa niya. Naging matagal man ang paghihintay ni Kerwin ay matunggumpay naman ang pinaghirapan niya. Kagaya ng napag-usapan, kahit siya ng CEO ay nasa lolo pa rin niya nakapangalan ang may-ari ng kumpanya. Kailangan pang lumipas ang 3 buwan bago maging tuluyan itong mapasa kanya. Ginabi ka na naman ang uwi. Naghanda ako ng pagkain. Salubong sa kanya ni Tanya. Ikaw na lang. May konting salo-salo sa opisina kaya kumain na ako. Pagod niyang sagot at umakyat na sa kwarto niya. Sa totoo lang ay wala naman talaga. Ayaw lang niyang kumain dahil masamang pakiramdam niya. Dahil siguro ito sa sunod-sunod na overtime sa opisina. Gawa ng araw-araw ay maraming tinatambak na papeles sa kanya. Sumapit ang malalim na gabi at mas lumala pa ang nararamdaman niya. Kahit nag-iinit ang katawan ay pinagpapawisan siya. Ikaw pala yung naririnig kong dumadaing. Mukhang may sakit ka. Kahit nanghihina ay alam niyang boses yun ni Tanya. Naramdaman niya rin ang paglalagay nito ng basang bimpo sa noo niya. Doon na pagtanto ni Kerwin na pinupunasan na pala siya ni Tanya. May dala akong gamot dito. Bumangon ka muna at inumin ito. Sabi pa nito at inalalayan siyang mupo sa kama. Pagkatapos inumin ang gamot, ay binigyan siya nito ng pamalit na t-shirt dahil nabasa ng suot niya sa pawis. Ayos na ako rito. Bumalik ka na sa kwarto mo para magpahinga. Mahinang sagot ni Kerwin at humiga na ulit. Habang nakapihit siya ay naramdaman niya ang pagbigat ng kama. Masyado na siyang inaantok at pagod para idilat pa ang mga mata kaya hinayaan niya na lang kung ano man ito. Mataas ng sikat ng araw at tumatama na ito sa mukha ni Kerwin. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata para tignan ang sarili. Mukhang nakatulong ang binigay na gamot ni Tanya kagabi at nawala na ang lagnat niya. Teka, may lagnat ka pa ba? Kamusta ng pakiramdam mo? Nababalikwas si Tanya sa hinihigaan at lumapit sa kanya para hawakan ang noo niya. Pumiyak pa na ilang beses si Kerwin sa biglaang paglapit nito. Baka hindi pa nito naalala na magkatibi silang natulog. Bumabang lagnat ko. Salamat sa pag-aalaga sa akin kagabi. Umiwas siya ng tingin nang makaramdam ng pagkahiya. Mahinang tumawa si Tanya. Sumama ka sa akin sa baba. Pagluluto kita ng sopas. May trabaho pa ako ngayon. Maraming kailangan tapusin sa opisina. Sagot niya at agad na tumayo. Agad naman itong humarang sa harap niya. Nag-text na ako kay Mel na hindi ka makakapasok. Magpahinga ka naman ng 2 araw. Magsasalita pa sana si Kerwin, ngunit itinigom niya kaagad ang bibig nang sinaman siya nito ng tingin. Walang pasabing hinawakan ni Tanya ang kamay niya para hilahin palabas ng kwarto at dalhin siya sa kusina. Wala ka rin mga magulang, di ba? Paano ka natutong magluto? Hindi niya mapigilang itanong dito. Saglit na natigilan si Tanya para lingunin siya, ngunit ngumiti rin kalaunan. Magagawa mo lahat para mabuhay. Siyempre, kailangan ko ring tumayo mag-isa at itaguin ang sarili ko. Kahit wala akong kasama sa buhay, kaya ko namang magpatuloy. Ayokong kumain kapag pinagluluto ako. Dahil naaalala ko ang mama ko. Inasikaso niya rin ako palagi. Kaya nung nawala siya, ayokong gawin ng mga katulong sa bahay ang ginagawa niya sa akin. Kumuntong hininga si Kerwin nang maalala ang mga panahong kasama niya pa ito. Kung ayaw mong kainin ang niluto ko,
Naiintindihan ko. Ngumiti naman ito sa kanya at kinuha papalik ang nilutong sopas. Kusang gumalaw ang mga paa niya para habulin ito at kunin ang dala nitong sopas. Sayang ko yung tatapon mo. Kakainin ko na lang. Pinagmamasdan ni Tanya na kainin nito ang niluto niya. Sinasabay niya rin ito sa pagkain para naman hindi siya magmukhang nag-iisa. Kahit pa sinabi ni Kervin na hindi ito kumakain sa luto ng iba, ay kabaliktaran naman ang ginawa nito. Dahil kailangan mo magpahinga, wala kang trabaho na gagawin. Kapag nakita kitang kaharap ang laptop mo, malalagot ka sa akin. Pagbabanta niya pa. Akala ni Tanya ay magrereklamo ito, ngunit sumunod naman pala sa sinabi niya. Dumiretso ito sa sala, kaya umupo siya sa tabi nito. May trabaho rin dapat siyang tatapusin ngayon, pero hindi niya naman magawang iwan si Kervin. Baka bumalik ulit ang lagnat ito at walang mag-aalaga. Pinaalis na kasi ang mga katulong sa bahay simula nang ikasal sila dahil sa kagustuhan nito. Movie marathon tayo, gusto mo? Pangaaya ni Tanya. Tumango naman ito at pumili ng papanoorin niya. Alin dito ang gusto mo? Action na madalas kong pinapanood. Ano ba yan? Romance na lang. Favorite kong love story. Reklamo niya pa at binawi ang remote. Masyadong corny ang ganun. Bakit gusto mong panoorin ang mga love story kung pwede man tayong gumawa? Kumindot pa si Kervin dito na siyang ikinapula ng pisngi niya. Agad naman niya itong hinampas sabay iwas ng tingin. Sira, umayos ka nga. Hindi ka nakakatuwa. Napilitan si Tanya na manood ng horror kasama ito. Ayaw niya kasi sa action at ayaw din naman ito sa romance. Hindi na lang siya nagreklamo dahil baka kung ano pang sabihin nito. Aminado naman si Tanya na pagpapanggap lang ang kasal nila ni Kervin, na 1 buwan na lang at matatapos na ang kontrata nila. Kaya hanggat maaari ay gagawin niya ang lahat para hindi maitaya ang sarili rito. May kumakatok sa pinto. Puntahan mo nga't nanonood pa ako. Pagpukaw ni Kervin sa atensyon niya. Agad naman siyang tumayo para buksan ang pinto. Nagulat si Tanya sa biglaang pagdating ng lolo nito at kasama pa si Malu, ang naging model ng produktong inilabas sa kumpanya ni Kervin. Magandang araw po, Lolo Isaac. Ngumiti siya rito at tagmano tanda ng pagrespeto. Tumango naman ito at ngumiti sa kanya. Sa'yo rin, iha. Ang sabi ni Mel ay nag-day off si Kervin dahil may sakit siya. Nagkita rin kami ni Miss Malu at gusto niyang sumama. Ay, magaling na po siya pero kailangan lang ng konting pahinga. Pinuksan niya ng malaki ang pinto para sa kanila. Pasok kayo, nanonood lang kami ng palabas. Kervin, akala ko ba may sakit ka? I-off mo na yan at magpahinga ka na. Nilagpasan siya ni Malu para lapitan ito roon sa sofa. Bakit pa siya nandito? Bulong ni Tanya sa sarili. Kinalabit naman siya ni Lolo Isaac na parang narinig ang sinabi niya. Halika sa garden, may pag-uusapan lang tayo saglit. Kinakabahan man ay sumunod siya rito. Magkatabi silang umupo at pinanood lang ang fountain sa harap nila. Mukhang malalim ang iniisip nito, kaya nahihiya siyang magsalita. Alam kong pagpapanggap lang ang kasalyo ng apo ko, Tanya. May kasunduan kayo, di ba? Seryosong tumingin sa kanya si Lolo Isaac. Napayoko naman kaagad siya sa sinabi nito. Paano niyo po nalaman? Pumunta ako sa opisina niya at nakita ko ang kontrata niyo. 3 buwan lang ang itatagal ng relasyon niyo alang-alang sa titulo ni Kervin sa kumpanya. Bukod pa ron ay binabayaran ka niya para pumayag sa plano. Hindi nakapagsalita si Tanya sa katotohanang ibinunyag nito. Akala niya ay may tatago nila ng tuluyan ang lahat, ngunit hindi pala. Mukhang hindi naaabot ang 3 buwan at kailangan nilang tapusin ang pagpapanggap ngayong bistado naman na sila. Patawad kung binigo ko kayo. Wala akong balak na magsinungaling sa inyo. Hindi ko lang kaya na bayaran si Kervin ng 12 million kapalit ng aksidente kong pagtapon ng wine sa kanya sa event. Nakayuko pa rin sagot niya. Bumuntong hininga ito. Ang batang yung talaga. Inabala ka pa niya. Kung ganun ay tapusin nyo ng dalawang anumang mayroon sa inyo. Nakuha naman na ni Kervin ang gusto niya, di ba? Ibig sabihin ay mawawalang bisa ang kasal namin? Hindi ko na kailangan pang manatili sa tabi niya? Napalunok si Tanya habang hinihintay ang sagot nito.
Ganun na lang ang pagbagsak ng balikat ni Tanya nang tumango ito. Tapos na ang lahat sa kanila. Dapat ay masaya siya ngayon at nakakapagtrabaho na siya ng maayos. Ngunit bakit pakiramdam niya ay hindi dapat? Nahuli na para huminto siya dahil tuluyan nang nasanay si Tanya sa presensya ni Kerwin. Maraming salamat sa mahigit 1 buwan mong pananatili sa kanya, Tanya. Ngayon ay malaya ka na. Pahabol pa ni Lolo Isaac bago siya tuluyang bumalik sa loob. Tulala lang na naglakad papasok si Tanya. Napalingon siya sa kinaroroonan nila kanina at napansing masaya naman ang mga ito sa panonood. Mukhang hindi nga napansin ni Kerwin ang biglaan niyang pagkawala dahil naroon naman si Malu. Umakyat siya sa taas para kunin lahat ng gamit niya sa kwarto. Kung anong mga dinala niya noon, ayun lang din ang kinuha niya. Hindi na isinama ni Tanya ang ibang mga gamit na binigay ni Kerwin para sa kanya. Tanya, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Nakakunot noong tanong nito na makababa siya. Iniwasan niyang tumingin dito dahil baka mapigilan ni Tanya ang sariling umalis. Aalis na ako rito. Alam na ni Lolo Isaac ang lahat. Tapos na ang kontrata natin. Ano? Paano ang kumpanya? Kulat na tanong ni Kerwin sa kanya. Pagak naman siyang natawa. Hanggang ngayon ay ang kumpanya pa rin talaga ang nasa isip nito. Tama naman yun. Kailangan lang siya ni Kerwin dahil sa kumpanya. At ngayong nakuha na niya ang gusto niya, ay baliwala na lang kahit umalis pa siya. Hayaan mo siya, Kerwin. May kasalanan ka pa sa akin dahil sa ginawa mo para lang makuha ang titulo ng kumpanya. Matigas na sabi ni Lolo Isaac. Noon yun, Lolo. Mabilis na naglakad si Kerwin papalapit kay Tanya. Mag-uusap muna tayo, hindi ka pwedeng umalis ka agad. Dagdag pa nito at pilit na kinukuha ang mga tingin niya. Nakuha na niyang pera sa'yo, Kerwin. Yun lang din naman ang habol niya. Singit pa ni Malu. Gustong ipagtanggol ni Tanya ang sarili mula sa sinabi nito. Ngunit wala naman saysay kung gagawin niya pa. Malalagyan na ng tuldok ang sinimulan nilang dalawa. Mas mabuti pang siya na lang ang tumapos nito. Nakuha na natin parehong gusto natin kahit hindi pa umabot ng 3 buwan. Pinilit niyang ngumiti rito at hinubad ang suot na singsing noong kinasal sila. Sana ay maging masaya ka na rin dahil nasa iyo ng lahat. Dagdag niya pa at tuluyan itong nilagpasan. Bumagsak ang mga kamay ni Kerwin na nakalutang sa ere. May nag-uudyok sa kanyang sundan nito at dalhin pabalik ngunit wala naman siyang naisip na dahilan para gawin yon. Ang inaakala ni Tanya ay ginagamit lang niya ito para sa kagustuhan niya. Kung mas maaga pa itong nangyari ay baka kinaya niya pa. Ngunit ngayon ay parang mababaliw siya kakaisip na umalis na ng tuluyan si Tanya at hindi na ito babalik pa. Samantala ay matamlay na pumasok si Tanya sa shop niya. Hindi niya namamalayang tumutulo na pala ang luhang kanina niya pa pinipigilan. Hindi lubos maintindihan ng sarili kung bakit nasasaktan siya sa pag-alis. Kayong inaasahan naman niya na mangyayari ito balang araw. Tanya? Anong nangyari? Bakit may dala kang mga gamit? Pinalayas ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Jonah pagkapasok din nito. Napayuko siya at tinakpan na mukha para hindi nito makita ang pag-iyak niya. Nalilito ako. Hindi dapat ako umiiyak. Asawa niya lang naman ako sa kontrata. Maling-mali ito. Mahal mo na siguro kaya ka ganyan. Pumantong hininga ito. Alam mo naman pala na may hangganan. Pero bakit hinayaan mo ang sarili mong mahulog ng tuluyan? Masyado pa namang maaga. Akala ko kaya kong pigilan ang sarili sa maiksing panahon. Pero ako pala yung talo sa aming dalawa. Nakatula lang sagot ni Tanya. Palagi kasi kayong magkasama kaya hindi maglalayong mahulog kayo sa isa't isa. Sabi pa ni Jonah. Umiling naman siya. Ako lang naman ang nahulog eh. Baka matagal niya na rin hinihintay na matapos ang pagpapanggap namin. Dahil nakuha niya ng lahat. Hayaan mo. Tutulungan kitang kalimutan si Kerwin. Pangaalon pa nito sa kanya. Pilit na binabalik ni Tanya ang nakagawian niya noon. Tumira na mag-isa sa bahay, pumunta sa shop at gawin ang trabaho. At kumakausap ng mga kliyente. Ganon lang ang naging gawin niya sa araw-araw. Nasanay na siya sa ganon, ngunit simula na magkasama sila ni Kerwin sa iisang bubong ay nagbago ang buhay niya. Ngayon ay sa isang iglap lang, bumalik ulit sa dati ang lahat. Tanya? Tumawag ang sekretarya sa Black Forest Company. Si Mel,
Hinahanap ka raw? Nagdadalawang isip pa si Jonah na sabihin yon. Tawagan mo ulit at sabihin mong marami akong ginagawa. Kung kailangan nila ng fashion designer ay sabihin mong hindi ako pwede. Sagot niya lang at nagpatuloy sa ginagawa. Sa gilid ng mata niya ay nakitang umupo si Jonah sa harapan. Bakit? Iniiwasan mo makita si Kervin at bumigay ka na naman sa kanya? Totoo namang marami akong trabaho, Jonah. Mas importante ang sa akin. Sagot niya na lang. Hindi mo naman itinanggi, kaya tama nga ako. Kahit sobrang ikli ng panahong nagkakilala kayo, mahihirapan ka talagang kalimutan siya. Mukhang hindi nga siya nagkamali dahil kahit saan ay nakikita niyang picture ni Kervin. Bilang sikat na CEO ay naroon ito sa lahat ng magazine, newspaper at maging sa TV. Na kahit sa pagpikit ni Tanya ay nakikita niya rin ito. Napasabulot na lang siya sa buhok dahil konti na lang ay parang mababaliw na siya. Sa kabilang banda ay ganun din ang nangyari kay Kervin. Nasanay na rin siyang dumadalaw si Tanya sa opisina niya at ipagluto siya pagka-uwi galing sa trabaho. Lahat ng unang beses ay sa kanya niya naranasan sa kadahilanang si Tanya lang ang unang babaeng pumasok sa buhay niya. Sir, tumawag ang kaibigan ng asawa niyo. Sinabing may iba raw itong inaasikaso. Humanap na lang daw tayo ng ibang designer. Nakayokong sabi ni Mel. Marahas siyang bumindong hininga. I-cancel mo ang mga gagawin ngayong hapon. Aalis ako. Pinaharurot ni Kervin ang sasakyan papunta sa shop ni Tanya. Hindi na siya mapakali ngayong 3 araw na silang hindi nagkikita at iniiwasan pa nito ang mga tawag at text niya. Nasaan si Tanya? Kailangan ko siya makausap. Sabi niya nang pagbuksan siya ng pinto ng kaibigan nitong si Jonah. Nag-aalangan pa itong sumagot kaya pumasok na siya mismo sa shop. Laking gulat ni Kervin na makita si Tanya na may kausap na isang lalaki. Mukhang nag-uusap sila tungkol sa trabaho, ngunit hindi niya nagustuhan ang pasimpleng pagsulyap ng lalaki kay Tanya. Tanya, may naghahanap sa'yo. Pagkuha ni Jonah sa atensyon nito. Napaawang ang mga labi na makita siya at agad na napabalik ang tingin sa kausap nitong lalaki. Mukhang hindi inaasahan ni Tanya ang biglaang pagdating niya. Mr. Lee, magpapagawa ka rin ba ng design kay Miss Cheng? Tanong ng lalaki sa kanya. Namumukhan siya ni Kervin sa mga meeting nila nitong nakarang araw. Napataas ang kilay niya sa pagtawag nito kay Tanya ng Miss Cheng. Gayong kasal pa rin naman sila. Agad na lumapit si Kervin sa kinaroroonan ni Tanya at hinila ito palapit sa kanya. Kukunin ko ng asawa ko. At isa pa, hindi na siya Miss Cheng, kundi Mrs. Lee. Ano ba? May trabaho pa ako, Kervin. Ano bang gusto mong ipalabas? Pagpupumiglas pa ni Tanya habang hinihila siya nito palabas ng shop niya. Walang divorce rito sa Pilipinas, Tanya. Matiim niya itong tinignan. Kaya kahit anong sabihin mo, asawa pa rin kita. Sa gusto mo at sa hindi. Tinala ni Kervin si Tanya sa pinakamalapit na restaurant sa shop niya. Wala itong kibo simula pa kanina, kaya napabundong hininga ulit siya. Pumunta siya para makita ito at ngayong nagawa na niya, ay wala naman siyang maisabi rito. Ano pa pang ginagawa mo rito? Tanong mismo ni Tanya sa kanya. Tinapos ko nang sinimulan mo, Kervin. Pasalamat na lang tayo at hindi nagalit sa atin si Lolo Isaac. Nagalit siya sa akin, pero hindi sa'yo. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. Mahina niyang sagot. Bahagya itong nagulat sa sinabi niya, ngunit bumalik din kaagad sa dati nitong reaksyon. Isang beses ko lang to sasabihin. Umalis ka na at huwag nang magpakita sa akin. Wala nang kontrata. Sa tingin mo ba ay nandito ako dahil hindi pa tapos ang kontrata natin, Tanya? Mariing tanong ni Kervin. Ano pa nga ba? Nakita mo na ang gusto mo. Hindi ka ba masaya? May kaba sa boses nito na para bang inaabangan ang bawat sagot niya. Tatapatin na kita. Noong una, ayun naman talaga ang pakay ko. Bigyan ka ng kontrata at pera kapalit ng posisyon ko sa kumpanya. Ngunit hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ng ibang gusto ko. Napahilamos siya sa buong mukha dahil sa pagkabigo. Naguguluhan naman siyang tinignan ni Tanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang gulhin pa ang isip ko. Ginagawa kong lahat para kalimutan ang lahat. Sa tingin mo ba hindi ko rin ginagawa yon? Trabaho lang naman dapat ang lahat. Pero bakit parang mahal na kita? Ha? Napanganga ito sa bigla ang pagtatapat niya. Kervin, huwag kang magbibiro ng ganyan. Ikaw lang ang unang babae na pinapasok ko sa buhay ko.
Ang hinahayaan kong dumalaw sa opisina kahit anong oras at nagluluto sa akin ng pagkain na kahit na alam mong ayaw ko. Noong una ay nakakapanibago, pero kalaunan ay napagtanto kong iba na pala. Humugot siya ng malalim na hininga dahil sa haba ng kanyang sinabi. Napatakip ng kanyang bibig si Tanya. Bukod sa pagkabigla sa pag-amin nito, ay wala siyang kaalam-alam sa tunay na nararamdaman ni Kervin. Ang buong akala lang naman niya ay purong trabaho lang ang lahat dito. Magpahanggang ngayon. Akala ko ba hindi tayo pwedeng mahulog sa isa't isa? Mahinang tanong niya. Wala akong sinabing ganun. Dahil kung pustahan pa ito, una pa lang talo na ako. Umiling pa ito. Ako ang unang nahulog sa ating dalawa. Kahit ilang beses ko sabihin sa sarili kong palabas lang dapat yun, kusang tumatraidor ang puso ko. Sabi pa ni Tanya. Inabot ni Kervin ang mga kamay niya at makahulugang tumingin sa kanya. Umalis ka man, sa akin pa rin bagsak mo. Hindi peke ang kasal natin, Tanya. Makipaghiwalay ka man, asawa mo pa rin ako. Tinala siya pabalik ni Kervin sa mansyon. Hingin man ito ang permisyon. Tinala siya pabalik ni Kervin sa mansyon. Hingin man itong permiso niya o hindi, sasama naman talaga siya rito. Ngayong pareho lang din palang nararamdaman nila sa isa't isa, ay may lakas ng loob siyang humarip ulit kay Lolo Isaac. Wala akong inaasahang ni isa sa inyong magpapakita sa akin ngayon. Tunga dito habang sumisimsim sa tsaa. Sinulyapan muna siya saglit ni Kervin bago nagsalita. Narito kami para formal na hingin ulit ang basbas niyo, Lolo. Sa pagkakataong ito ay wala ng kontrata at totoo na ang lahat. Akala ko ba ay ang kumpanya lang at ang mana ng pamilya natin ang gusto mong makuha, Kervin? Paling nito sa kanya. Simula nang dumating siya sa akin ay nagbago ng buhay ko, Lolo. Hindi ko lubos maisip na iiwan niya rin ako pagkatapos ng lahat. Madamdaming sagot nito. At ikaw naman, Tanya, pumayag ka sa alok ng apo ko dahil lang sa pera. Ganun pa rin ba ang dahilan kung bakit ka sumama sa kanya? Tanong naman ni Lolo Isaac. Marahan siyang umiling. Totoo ngang nilalagyan niya ng pera ang card ko, pero kahit kailan na hindi ko ginamit yon. Gusto ko na agad huminto nung napagtanto kong gusto ko na siya, dahil baka mas mahirapan akong umahon pag nagtagal pa. Tapos na ako rito. Biglang tumayo si Lolo Isaac. Kailangan ko pa ba talagang paghiwalayin kayo para magtapat sa tunay niyong nararamdaman sa isa't isa? Kulat na sabi ni Kervin. Plano niyong lahat ng to? Masyado kang nakatutok sa trabaho at pinagpaliban ng pag-aasawa. Tinuro pa siya nito bago si Tanya. At ikaw naman ay natatakot na sumugal sa pag-aakalang baka hindi niya masuklian ang nararamdaman mo. Mahinang natawa si Kervin. Maparaan ka pa rin talaga, Lolo. Nagawa na namin ang gusto mong mangyari. Kung gano'n ay bumalik ka na rito, Tanya. Tapos na ang pagsubok na ginawa ko sa inyo. Nakangiting sabi ni Lolo Isaac. Tumango naman siya rito. Maraming salamat sa muling pagtanggap niyo sa akin, Lolo. Makalipas ang 5 buwan ay mas naging maganda pa sa inaasahan ang buhay nilang dalawa. Sa tulong ng Black Forest Company na pinapatakbo sa ngalan ni Kervin ay naging mas kilala si Tanya sa larangan ng fashion design. Sa pamamagitan ng pagtutulungan nila sa isa't isa ay nagdulot ito ng matagumpay kalaunan. Nagmamadali si Tanya pagkatapos ng meeting sa isang kliyente dahil dadaan pa siya sa kumpanya ni Kervin. Ngayon ay espesyal na araw para sa asawa niya at hindi dapat ito pinapalagpas. Hindi naman halatang sabik kang makita ang asawa mo, Mrs. Lee. May panunodyo pa sa tono ni Jonah. Tinawanan niya lang ito. Akala ko ba may boyfriend kang ipapakilala sa akin? Nasaan lahat ng hindi ka na maiinggit? Wag na. Nahuli ko may girlfriend pala. Mukhang pineperahan lang ako. Umismid pa ito. Tigilan mo na kasi ang pagpapauto. Nandito naman akong kaibigan mo. Pagpapagaan pa ni Tanya sa loob nito. Papiro naman siyang hinampas ni Jonah. Naku, umalis ka na at baka malate ka pa sa surprise mo. Kumaboy pa siya rito bago umalis. Pagdating niya sa kumpanya ay halos lahat ng naroon ay yumuko kapag dumaraan siya. Kilala na kasi si Tanya ng mga ito bilang asawa ng kanilang CEO.
Ayaw niya man dahil masyado itong formal, ay nakagawian na rin naman ng mga empleyado ron. Mel, pagtawag niya rito at sinenyas ang lumapit. Ma'am Tanya, nakahanda na pong papagawa ko kay Sir Kerben. Ibibigay ko na sa kanya ngayon. Sagot nito na parang nakuha kaagad ang gusto niyang iparating. Ngumiti naman siya. Maraming salamat. Huwag mong kalimutang pauwin siya ng 8:00 ng gabi. Kailangan ko pang maghanda. Dumaan si Tanya para bumili ng konting balon at isang cake bago umuwi. Ang paborito lang nitong adobong manok ang niluto niya. Ang ibang putahe na in-order lang niya ay yung madalas kinakain ni Kerwin sa labas. Pagsapit ng 8:00 ay saka may kumatok sa labas. Nakahanda ng surprise niya para dito at hinihintay niya lang na pumasok ito. Tanya, mahal? Pagtawag nito sa kabinuksan ng ilaw. Surprise! Maligayang kaarawan, mahal ko. Nakangiting bati niya. Nagulat pa ito saglit, ngunit kumiti rin kaagad. Akala ko ay marami kang ginagawa. Hindi ka sumasagot sa mga text at tawag ko. Kinakabahan ako at baka malis ka na naman. Bakit ko pa ba iiwan ang asawa ko? Isang karangalan para sa akin ang maging Mrs. Lee. Mayabang na sagot ni Tanya. Tumawa pa si Kerwin na makalapit at marahan siyang hinalikan. Masaya akong kasama kita sa ganitong araw ng buhay ko. Walang halaga ang lahat sa akin kung wala ka. Ako rin naman. Pinisil pa niya ang tungki ng ilong nito. Teka mahal, matutunaw na ang kandila. Bilis! Agad itong hinipa ni Kerwin at sa kanya ito nalagyan ng icing sa pisngi. Tinawanan lamang ni Tanya ang itsura nito at mukhang naaaliw pa. Nagluto ako ng paborito mo. Halika, kumain na tayo. Pangaaya niya pa at iginiya ito paupo. Kaya mahal na mahal kita eh. Masaya akong nagbago ang buhay ko dahil sa'yo. Hinila siya ni Kerwin para maupo sa hitan nito. Matamis na ngumiti si Tanya. Mahal na mahal din kita. Salamat sa lahat. Akala ni Kerwin ay magiging ganun na lang ang takbo ng buhay niya. Puro pagtratrabaho. Ngunit na magkakilala sila ni Tanya ay umibang daan na tinatahak niya. Hindi niya man sinunod ito nung una, ay gumawa pa rin ng paraan ang tadhana upang may pagpatuloy nila ang pag-iibigan. Nagsimula man ang lahat sa pagpapanggap lang, ay humantong pa rin ito sa totoong kasalan. At dito nagtatapos ang kwentong pinamagatang The CEO's Contract Wife. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more amazing stories. Hanggang sa muli, paalam!